And we're live. Welcome to the B2G podcast. This is the first episode. We're currently at Zenil Yi's house. I'm your host, Luis Ortega, and I'm here with Zen. My name is Zen. Zen. Yeah. So let's start. So this is the B2G podcast. Zen, let me ask you a question. Ano yung meaning ng B2G? So, meaning ng B2G is boys to gentlemen. Okay. Okay, so, para malaman nila, ano naman meaning ng B2G, Luis? Yan. From the word itself, boys to gentlemen, nag-start to yung friendship namin way back when we were in senior high school. Mga dancers kami before and nag-transition, nakagraduate na from senior high. Then we parted ways, nagkaroon ng mga kanya-kanyang career. And I guess the main transition kasi kapag dinidisclose kami nun or minimension kami, the boys, ngayon, I mean, you're gonna grow up, tatanda ka na, magiging adult, and I think yung transition niya is from boys na kailangan mo na maging men, and what better way para maging men, gentlemen. So, boys to gentlemen, yun yung pinaka-essence niya in terms of the transition siguro, yung mga values mo sa buhay nung boys ka pa lang, and paano ka na ba ngayon mag-isip? Paano ka na ba nag-grow as a man, So, another question that we have here is, what makes us different? So, sa akin siguro, what makes us different in this full of, not good content. When it comes to not good content is that hindi masyadong, wala ka natitake na, alam mo yun, na parang insights to them. So, what makes us different is that we document things that we wanted you to see from scratch to up, So, gusto namin kayo isama. Ikaw, pre. I agree. I completely agree. And I want to put a disclaimer too. All of the things we say from at this point moving forward, yun yung mga views namin as a 22-year-old. Next year will be 23 years old. And patanda kami ng patanda. As life goes on, magbabago yung mga views mo dahil madami kang matututunan, madami kang may experience. And by that time, you will be more matured. Maybe may mga mali kaming masasabi, but this is what we think right now. This is our current stage. And kung ano masasabi namin ngayon, we'll stand by it, And what makes us different too is that kami yung mga tao na makikita mo din on the mistakes. Pero, the difference is that kami yung mga taong sobrang close mo dahil nakikita mo yung mga mistakes nila, but at the same time, how we solve it, paano kami mag-grow after that. And also, ano ba yung mga ways na, the mentality ba na once you have a problem, there's always a solution. So, don't be sad, don't be angry, don't be mad, fix the problem, get along with it, So, I guess that's what makes us different aside from the other ones. But third question is, sa tingin mo, Zen, ano ba yung pinaka-goal naman natin dito sa... Ba't tayo nagsisimula na ito? Wala naman tong dala sa atin. Ano bang goal na ito? So, parang, yun sa akin to, hindi pa kami nag-usap kung ano yung goal namin sa isa't isa, ba't namin nag-start ng podcast. Pero I think the goal of this podcast is to document things, gusto namin ipakita muna kung ano ba yung nangyayari as a 22-year-old na nag-work, as a 22-year-old na nag-aaral pa din, Gusto namin ipakita na parang kung naisip nyo na mag-isa kayo na, puro na ako trabaho. Kasi may mga nakausap din ako as a 22-year-old, 21 na sana nag-study na lang ako, sana hindi na ako nag-work. So, siguro yung pinaka-goal ko is ipakita ko na kaya kong ipagsabay na using this mentality that I have. Kaya mo din. So, ikaw ba, Luis? Ano naman yung ano mo? Right. I completely agree. And siguro yung by leading as an example, maybe kapag napanood ng ito, someone ka dyan na... Kasi back then, meron ako mga bagay na nafe-feel na akala ko, humahanap ako ng idol ko, humahanap ako something na nilo-look up ko. And time move fast. Meron lagi pa din ako meron ako mga nakikitang potential idol ko. And
humahanap ako ng kuya figure. Humahanap ako ng kuya figure na someone na malulook up ko. Ano bang gagawin ni kuya? Ano bang gagawin? And wala talaga akong mahanap kasi at some point, meron silang bumabagsak sila sa all realms. Uy, idol ko siya sa sayo, pero bagsak naman siya sa academics. But I guess the main goal of this podcast for me internally is alam ko na mayroong iba ding mga tao doon na naghahanap din ng look forward nilang kuya or someone na makakasabay nila sa journey nila from the ground up and someone na they can learn from, you know? Kasi wala akong naging parang ganung figure. So I'll fix the problem kung ano yung problema ko nung high school ako nung bata ko and then be an example myself. So that's the main goal of this. And the more we experience in life, the more na ma-share din namin. Pero, you know what? In the long term, in the future, mas maganda ding may mapakita sa journey namin na, uy, tignan mo yung sinabi natin dito na once we sit down, once we retired, once we have a families, they can still hear kung ano ba yung thoughts mo nung bata ka pa lang. Because at this point, we can keep the same trajectory and will only improve from here, di ba? Parang wala na to eh. Like, always pataas lang siya ng pataas. So, I guess yung pinaka-goal nun, imagine you're sitting at the beach, retired, accomplished, full of life, and my grandkids ka na, and pwede lang sabihin sa'yo, Lolo, napanood ko na yung podcast nyo. Ang galing mo naman doon, blah, 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 blah. Things to document kasi time is precious, man. So, hindi lang man namin goal dito yung fame or yung pera, but the documentation, the journey, kung ano yung progress na tinahak namin, accomplishments, and so on and so forth. So, my additional question always, ano ba yung best qualities na need mo tignan as an 18-year-old na kailangan mo rin sabihin siguro sa mga 18-year-old na naghahanap ng qualities as a kuya? Ano ba yung kailangan mong tignan? Okay. Yeah. So, I always say this kapag may nag-a-ask sa akin ng advice. Una, before ka mag-take ng advice from someone, you should gauge it first yourself kung gusto ko bang maging katulad neto in that specific realm. Let me give you a certain example. Kung ako, naghahanap ng pera and nangingi ng advice, Exhibit A, makikinig ba ako sa isang broke na 30-year-old na nagtatrabaho pa din in terms of corporate, or makikinig ba ako sa businessman na umapalpak pero nagsasucceed, ngayon bilyonaryo na siya, like, pero pangit naman yung pamilya niya. So, ang punto ko, that 30-year-old guy can give me advice in terms of life, experience, other stuff, pero I won't listen to him about sa pera. Anong alam mo sa pera? Broke ka nga eh. But, rather, hindi ako makikinig sa advice about sa family ng billionaire pero broken family. Hindi ako makikinig sa kanya about sa family advice. But, I would certainly listen kapag nag-usap na siya or nagsalita na siya about sa pera. Kasi nga, bilyonaryo yan eh. So, gauge it first yourself. In this specific realm na tinatanong ko, sa advice na tinatanong ko, gusto ko bang maging siya dun sa specific realm na yun? In terms of fitness, kung naghihingi ka ng advice sa pera, naghihingi ka ng advice sa fashion, baka naghihingi ka ng advice sa fashion, hindi naman siya magaling talaga pumarma. Oh shit, di ba? So, I guess that's the first step. And once you know na, gusto kong maging to, then you can start to listen. That's the only thing. Hindi ka naman mabubuo. The way you shape your mind is just to consume, then take away what's not for you, apply what works for you, and then from there, pwede mo na ma-shape kung anong figure talaga ang pinakagusto mo. Because custom-made reality is real. Kung anong gusto mong goal, kung saan mo gusto mapunta, it is all up to you, and ikaw magde-decide kung ano ba talagang gusto mo. So, that's kind of the start. Shit. So, what's the biggest change that happened in the past 12 months? Gusto ko to itanong sa'yo kasi medyo just a backstory. Hindi naman talaga kami ganun ka-close talaga ni Zen. Tropa na kami as a boys, you know, part of the group, part of the dance troupe. Nag-Australia kami and everything. But we never really got to get in the mud, the dirty work. Hindi kami nagkasama sa mga ganung bagay na
kung saan sasakit na ulo mo, magkakasakit ka na, shit. Shit. Hindi kami pa nagkakasama doon. But, so, since October last year, Zed, Yeah. kasi doon talaga yung pinaka groundbreaking moment para sa amin. So, what's the biggest change siguro na nangyayari sa'yo? So, siguro, bigyan ko lang kayo ng context. Like, hindi kami nag-uusap or like we're not even that close. Pero, friend kami, like, tropa kami. Oy, Wiz, kamusta? Pero yung one time that changed our life forever is that yung nag-invite siya na, Zen, inom tayo dito sa bahay, you know? Gather some stories, you know? Parang, sabi ko, ako kasi yung taong hindi mo dadala agad-agad sa inuman. Tapos, syempre, as a person na hindi naman mahilig talaga uminom, is tinanong muna, ba't siya muna nag-aya uminom? Ano yung point netong taong to na hindi naman lagi nag-aaya uminom sa akin? So, sige, go na natin to. Sinipag ko na, renekta ko na siya. After that is, nagkaroon ng parang debate into that inuman. And then, nagtataka ako sa thinking niya na, Wiz, bakit parang nag-iba yung thinking mo as as Luis na nakilala ko way back 2018. And then parang, na-curious ako, like, sinabi niya na parang, dapat kapag man ka, dapat, dapat malakas ka, dapat dun, after that, na-curious ako. So, cut the long story short is, parang hinamon niya kami na, Zen, sige, kaya mo ba ako palagan into, kaya mo ba ako palagan? Like, after that, nagkaroon ng challenge, and kinabukasan, sinabi niya sa akin na baka naman ngayon lang to, baka naman mahina ka naman talaga, you know. Baka kasi sa ibang tao is hindi nila kinakaya, but this type of words is hinhit niya yung certain ego mo, then you'll become an egoist. Egoist is something na nafe-feel ng isang lalaki or isang tao na need mong patunayan doon sa kabilang tao na mas mahina ka. That's the term of egoist. So, after that is, ikaw muna, Wiz. Like, bago ko ituloy yung kwento for the past 12 months, ano naman yung naramdaman mo nung inom natin na tinatry mo kaming, okay, try kong kunin dito yung, kasi marami din kami na eh. Tatry ko dito yung makakasama ko for this certain goal. Like, paano mo siya, alam ko all planned yan eh. Execute. Yeah. Okay. Okay. Yun. So i-continue ko lang siguro yung sinabi ni Zen from, ganyan, hindi kami close and shit. Tapos in-invite ko sila. Semi-planned siya, pero ganito yung nangyari before. So meron na, graduate na ako nito, wala na akong work, wala na akong school, nag-work na talaga ako. And earlier that day kasi, yun yung day na nakapagpalipad ako ng first aeroplano ko. And I felt like I was on top of the world. So kung di nyo alam, medyo mahirap. Siyempre, mahirap talaga magpalipad ng aeroplano. But ganito ko siya ikukwento as an experience eh. In one sentence, pwede ko siya sabihin na I was born for that. Hindi ako kinabahan. Alam ko kagad kung paano mag-drive ng paa ng eroplano, kung paano mo siya dadalhin sa runway, paano ka magaganto. Walang turo-turo yun. Napalipad ko and shit. Tapos may kasama akong co-pilot, syempre, pero para akong nasa top talaga ng world. And na-realize ko, kaya naman pala eh. Parang may nag-spark sa akin internally na buhayin mo yung mga ganitong experience. And isa sa mga moments na nag-remind kagad sa akin, tuwing kailan ko lang ba ito na-experience? Kapag nananalo kami ng competition, doon nag-spark yun. Kasi as I mentioned, naging ka-close talaga kami beforehand sa dance troupe. So, part kami ng dance group dati sa school namin, nagka-close, ayan, puro boys, puro girls. It's a whole team. Nanalo kami ng mga competitions. Yun. So, nag-spark sa akin yung moment, kailan ko lang ba na-receive tong mga moments na to? And paano ko siya mauulit? Nag-spark sa akin yun through competition. Paano nabuborn yung competitiveness in terms of sa isang tao?
Doon ko muna, break down ko muna, ano ba yung mga traits na ginagawa namin noon? Paano kami naging champion? Ano ba yung mga tinuturo sa aming values ng coach namin? Ano ba yung break down ko talaga siya, and hindi ko siya plinano sa utak ko, pero it came out of it, you know? So, technically, I would say na plinano ko ba siya in terms of step by steps? No. Pero plinano ko ba siya sa utak ko na paano mo to babuhayin, paano mo yan gaganyanin, paano mo to gaganyanin from step to step? Sure. So, parang ganun yung nangyari, and in-execute ko siya in a way na alam ko yung boys na nung nagsama-sama kami, I think it was only three of us in the beginning. Four of us in the beginning. Then may sumunod na lang na isa. So, nung 4 of us, una ko siyang stinart sa mga simple things lang. The main focus ng inuman na yun is to bring back competitiveness. Kailangan mong manalo. Kailangan mong itry na manalo. Kasi kapag nanalo ka, it's the best feeling in the world. Hindi ko pwedeng, I couldn't express this enough, pero kapag nanalo ka out of your hard work, dedication, nag-training ka from nights to nights, then you compete, you gave out your best, tapos na rewarding na, yung feeling na yun yung ina-achieve ko doon. And you can start by micro wins, right? So, doon ko start. Oh, challenge tayo ngayon. Pabilisan tayo mag-solve ng Rubik's Cube. Pumusta si Zen sa isa, talo sila. So, that's rough. So, solve kami dalawa, pabilisan, timer, boom, talo siya. Spark the competitiveness. Okay, next challenge naman, blah, 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 blah. Yun yung pinaka-essence ng challenge at the beginning. Then, I transitioned. Puro kami laro nun. Kala mo walang sense, laro lang. But, transition ko na siya in terms of talking. Ang pinaka-point ko doon is, naalala nyo ba yung moment na kapag hinandle tayo ng coach natin, yung sobrang sharp mo nun to the point ng focus mo kapag sinabi sa'yo ng coach mo, guys, huddle. Yung mga moment ng dancers nun kapag nandun kayo sa point na yun, yung focus nyo nandun lang sa sinasabi ng coach, anong gagawin? Anong sinasabi ng coach? Wala kang, sobrang sharp mo ng mind mo kasi you're about to perform, kung ano sabihin nila, sundin mo, give out your best, ganun. Sabi ko, paano, ang pinaka mini-message ko nun is, paano kung merong mundo kung saan always kang ganun ka-sharp, ganun ka-motivated, ganun ka-focus, ganun type of mindset na maging standard mo na siya. What could you achieve? Yun yung tanong dun eh. Kung ganun ka namumuhay araw-araw, ano yung possibilities na pwede mong ma-achieve? Doon nag-spark yung competitiveness na binuhay namin. And we all started sa mga simple things. Hey, gawa tayong group chat kung saan magre-report tayo daily ng gym. And then, ang ginawa ko, gym kami, report. Kapag may pumalpak, and naging consistent kami, sure, and everything. Now, meron mga days na nami-miss namin. Sabi ko, Nagka-downfall. Siyempre, nagka-challenges. Sabi ko, ano yung way na masishame sila kapag hindi sila nag-workout? So, meron kaming ginawa kung saan everyday na mag-workout ka, pag nag-send ka ng picture, nag-send ka ng resibo, magkakaroon ka ng +1 sa nickname mo. So, kunyari, Luis, +1. Kasi one day na akong consistent nag-workout. So, the more consistent, the more higher the number. Then, kapag na-miss mo yung isang workout, hindi ka nakapag-send ng resibo, back to zero ka. So, the shame. Kasi doon mo makikita eh. Si Zen, +22 na. Ako, +24 na. Wala, ikaw, 0 ka. Talo ka. So, the shame in yourself. So, either you go, matatalo ka, nababawi ka, shit, sige, habol na lang. Or, you could fail and quit, you know? So, it's one of two things na nabago namin, pero kaya ako sinishare to kasi doon nagsimula siguro yung masculine essence na pagka-competitive, become better, ma-pressure ka sa peers mo. Kasi it's good pressure. Ano bang makukuha mo kapag nag-workout ka ng workout? Magiging healthy ka, pag mas more healthy ka, hindi ka magkakasakit, you can do other things. Magtrabaho ka, mag-aral ka. So, doon namin siya binild as an established, and siguro doon nabuo yung discipline overall. Nabalik namin yung disiplina namin. So, the best part here is yung sa sobrang consistent namin nun, tipong kailangan mo talagang, kasi may +1 eh, may pride kami doon na,
uy, matatalo ako nito. May bumabalik sa 0. Then after that, may mga alis tayo, 'di ba? May mga alis kami, punta kami ng ganto. Hindi ka syempre as an architecture student, as a working student. So, hindi mo agad siya, syempre magaya yung mga tropa na, uy, alis tayo ganyan ganyan. Hindi mo agad masisingit yung workout. And need mo maging consistent. Pride mo 'yun as sarili mo eh. Like kailangan mo siyang gawa ng paraan, hindi mo siya pwedeng sabihin na kulang sa time. So, after that, nung umaalis kami, doon kami, makikita mo kami doon sa dulo. Nag-push up kami. Nag-sit-ups and anything, Para lang, siguro that's the best part of parang ginawa naming grupo. Like kailangan mo maging, independent in terms of, kailangan mong mapatunayan sa sarili mo na maging consistent. Kasi, napansin ko sa generation natin ngayon, like, laging, hindi na kaya to. Stop na, tigil na. Pero pag may na-succeed ka sa one na need mong, like may na-succeed ka, kunyari sa workout na succeed mo, ang goal mo 15, naging 16, yung level of na kailangan mong ma-achieve is patas ng patas, at the same time, mas lalo ka manggigigil. So siguro yung mga best part namin nung tinuloy namin tong consistency. Yan. Pero Sen, baka naman puro kayo lang workout. Di ba bad yung parang everyday na mag-workouts? Like, aside from that, paano ba siya nakakatulong naman sa buhay mo? Puro ka lang namang workout. Di pa din, ano bang, purpose niya talaga na, aside from physically, kasi nga, nag-workout ka, sure, healthy ka physically. Pero ano namang effect niya sa other realms ng buhay mo? Oh. Okay, so sa mga hindi pa nag-workout, ako kasi, naranasan ko na rin maging parang tamad lang. Alam mo lang ginagawa sa bahay, like hilata lang. Naranasan ko siya both sides, by the way. And after that, sabi ko, iniisip ko din anong neto, Wiz? Parang, bakit lagi tayong araw-araw nag-workout, wala tayong pahinga? Then, sinabi niya sa akin na, bakit din mo nang pahinga, Sin? Inaano pa lang namin, kinukuha pa lang natin yung consistency. So, nandun pa kami sa consistency part. Then, after that, sabi ko, sige, parang hindi ko nagigets yung essence, pero itutuloy ko lang. Kasi, alam mo, yung essence na pagod ka na sa work, pagod ka na sa aral, tas mag-workout ka pa, dadagdag yung pagod, di ba? Kung isipin mo, dadagdag yun. Pero nung after that na lagi mo siyang inuulit-ulit. Tapos, meron nung tropa din na sinasabi niya na, Zen, kasi kapag nag-jog ako, lumilinaw yung utak ko, hindi ko nagigets yun. Then after that na tinutuloy ko lang siya, nang tinutuloy. Then parang napapansin ko na after workout, mas okay yung katawan ko ngayon, mas okay mag-isip. Try mo mag-workout ng sunod-sunod for 2 to 3 months, then bigla kang mag-boom, mawala ka ng consistency. Tingnan mo, parang mas masakit yung ulo mo, mas parang hindi mo gusto yung laki ng tiyan mo, hindi mo gusto yung pagka-bloat mo, ganon siya. So parang kailangan mo lang siguro maging consistent para makita mo yung result na need mo malaman. Yun. Okay, so fast forward, di ba? Competitiveness and naging consistent, and what would you say, how would you describe your current stage in life at the moment naman after all of those things na nangyari? So para mo siya ma-describe, paano ka na mag-execute ngayon? Ano na yung biggest changes like sa work mo, or nagbago ba yung approach mo sa life, sa studies, sa friends, sa everything? Kumbaga, paano mo de-describe yung current stage mo ngayon? Sige. So, yung sa, 'di ba, nagsimula kami sa workout. Like isipin mo, like bakit kayo sa workout nagsimula? So, kailangan mo muna kasing isipin kung saan ka pwede magsimula ng pagiging as you. Kunyari, sige, bigyan ng example. Nag-push up ka, 10. So, hindi mo matatapos, parang masakit na 8. So, nandun, kakalabanin mo yung utak mo, some part na gagawin ko ba siyang 10 or titigil ko na siya. Doon siya nagkakatalo. So, sa workout, doon pa lang binabattle mo na yung sarili mo. So, pwede mo siyang i-move into other realms. Like, sige, move ko siya sa architecture, try ko naman. Sige, nakakapagod na, inantok na ako, tapos may work pa ako. Bam! Sige, kaya ko pa to. Mag-set ako ng limit. Kapag naubos na yung limit na yun, mag-set ulit ako ng panibagong limit. Then, after that, ito yung hindi ko na-expect sa sarili ko, working student ako, nag-work ako sa gabi, tapos nag-aaral naman ako sa umaga. Then, after that,
na-realize ko, 2 hours lang yung tulog ko, di ba? Okay. 2 hours lang siya. Then, after that, may nagsabi sa akin kaklase ko. Sabi niya, pre, mahirapan na ako. Wala akong tulog. 5 hours lang tulog ko. Ganyan. Tapos, architecture student lang siya. He got no work. Mas napaprioritize niya kaysa sa akin. Okay. Go. To cut you off saglit, bago mo ituloy. Okay. The moment na sinabi sa'yo yun ng kaklase mo and alam mo mas less pa yung sleep mo, ano yung na-feel mo doon? Like, na-motivate ka ba or nagalit ka ba or na kakainis naman to kasi yung nagre-reklamo pa or paano mo naman siya tinake nung may nagsabi sa'yo yung ganun? Okay, so tuloy ko yung kwento. Nung sinabi niya yun is, yung kadugtong kasi nun is nagkasakit siya. Okay. So, sabay kami. Ako, 2 hours. Take note, 2 hours, siya 5 hours. Naka 6 hours pa nga siya eh. Meron pa nga siyang time talaga matulog. Then, nagkasakit siya. Then, ako... Wait, nagkasakit before mangyari or after nung moment na nagkausap kayo? After. Like kasi, meron kasi kaming midterms na, di ba? Like, finals. Busy week. Oh, busy week. Then, after that na, oy, pre, kamusta? Tapos may mga ibag, syempre, architecture. Normal yon. Then after that, sabi ko, pre, nagkasakit kasi ako eh. Kasi dahil daw sa kakakape. Sabi ko, din naman, nagkakape. Ganyan. 2 hours sleep pa nga eh. Ganyan. Then biglang nag-usap kami ni Wiz about this. Then after that, Wiz, ikaw mo sumagot na ito. Sa tingin mo, meron bang like, nakakatulong ba yung pag-workout kahit kulang yung sleep mo? Bam! Shit. Okay, yan. Parang ang unfair tanungin sa akin ito, Zen. Kasi nga, aminin ko, the most recent months, buo talaga lagi yung tulog ko. Kasi sinasagot ko yung sarili ko. Ang unfair ko ako sasagot na ito eh. Pero gusto ko sa'yo manggaling kung nakakatulong talaga. Compared to them. Kasi ikaw yung exhibit A na tad, pero nag-workout pa din. Versus exhibit B na tad, tulog. Kulang man, tad ulit. Sa kanya, nag-workout. Yun lang yung difference na variable sa kanila. So parang, ano yung mga, ikaw yung sumagot na tanong mo. Theory ko lang to. Kasi, di ba kapag kulang ka ng tulog is lumalamig yung katawan mo, tas bumabagal yung heartbeat mo. Di ba? Theory ko lang to. There's no parang scientific basis dito. Like theory ko lang to. Tapos kung lumalamig yung puso mo, like I mean, bumabagal yung heartbeat mo, malamig yung katawan mo kapag kulang ka ng tulog. Syempre, ang ginagawa ko naman after ko mag-workout, tutulog muna ako niya ng 2 hours. Tapos after ng 2 hours na yun, mag-workout ako real quick. After that, mainit na yung katawan ko. Nag-heartbeat na, di ba? Okay. Heartbeat, parang umaano ulit after ng workout, parang kompleto yung tulog ko eh. Parang, then, may part dito na si Luis, nag-a-ask na siya na, Zen, what parang di ka napapagod? Lagi kaming hyper. I think, kasi nakaka-change ng mood yung workout eh. Siyempre, after ng Hell Week, after ng work, ganyan. So, feeling ko yung workout is the best way na makapagtanggal nung pagod and yung bad mood mo. Yeah. Would you say na kahit na galing ka pa sa pagod, sa stress, tingin ng tao kasi pag nagbuhat ka, nakakapagod, would you say na it's the vice versa? Mas kapag nag-workout ka, hindi ka mas mapapagod but mas makakatanggal ba siya ng stress? Or rather, pagod ka mentally dahil sa stress, mapapagod ka dito physically, pero does it come with a exchange na, sure, mapapagod ka man physically, pero yung mental mo, matatanggal yung stress mo. Do you see it that way? Or paano mo siya? About that naman, kasi parang, yun nga. Di ba kapag nag-workout ka, kailangan may certain goals ka. But linilipat kasi yun eh. Like, okay, bibigyan ko ng best example na, sige, alam mo siya sumayaw. Alam mo sumayaw, bam. Alam mo paano mag-control. So, okay, need mo kasi kailangan laging ilipat sa ibang bagay yung ganun mong kayang gawin eh. Some people na hindi kayang gawin yun kasi di pa nila nare-realize. Dapat alam mo mag-channel nung ginagawa mong challenge sa sarili mo, Kailangan yung discipline. Kailangan mo siyang malipat into like another realm of your life, So, ikaw naman, Luis, how would you describe your current stage in life?
At the moment. Yeah. You know, nag-usap nga kami ng isa kong tropa eh. Tinanong niya din. Ang boring man niyang pakinggan pero I would say just same, grind. Ganun lang yung sabi ko na response ngayon. Kasi nothing really, wala talagang exciting na magandang ikwento ngayon in terms of like experience sa life. Kasi puro boring yung pwede kong sabihin eh. Pag nag-talk ako dito about metrics sa ads na exciting sa akin, boring sa inyo siya eh. So, I would say same. Wala na ako nakikitang ibang way dito na pwede ko pang baguhin at the moment. Like, if I stay disciplined, if I stay self-aware, being self-aware kasi alam mo yung mga problema sa'yo, alam mo yung mga mistakes mo. Kailan ko ba ito-take yung L? Sige, take mo na yung L. Kailan ko ba ipapush yung win? Go na. Gumagana na. Win. Diba? Kailan ko ba yung... So, pagiging self-aware ko. And also, always looking for... always aiming for the next goal, diba? Never kaming nagkaka-dull week kami siguro kapag puro tad-tad ng work. Pero never ako nag-settle for a whole month ng walang finifix, walang sinosolve, walang... Because that's how you grow, di ba? Kapag nag-solve ka, solve problems. Ano yung next problem? Sure. This is my life. In-accept ko na to. So, current stage in life, I would say, I'm not even at my prime. Yun yung magandang term doon. Wala pa ako sa prime ko. Nagsisimula pa lang ako. But I strongly believe na meron akong strong foundation. And wala pa tayo sa 1 year ng e-commerce ko, pero, you know, we're about to see some big numbers in terms of career. Health-wise, okay naman ako, but, you know, this couple of years, the next couple of years will still be grind. Wala akong ina-expect doon, sure. Medyo magbabago man, magta-travel man ako, pero I'll still do the work, I'll still put the work, I'll still feed, you know, pay the bills. So, yung current life na to, I would say is building the foundation. Ito yung pinaka-foundation na binubuo ko in terms of career-wise and other realms kasi the more valuable I become, the more money I can make. The more money I can make, the more assets I could buy. Say, buy a house. Diba? Yung mga things na come in the long run na binibili na talaga ng mga adults. So, there's nothing really interesting in that kasi ngayon yung progress year. Progress year lang to. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Ayun yung current life ko in the moment. But, so then, aside from that, diba? Like, competitiveness, naging discipline ka na. So how do you see yourself naman in the upcoming year, this 2024? Like, paano mo siya i-apply and do you have some goals na ine-aim for the next coming year, you know? So, sa 2024 naman, like, paano ko pa siya nakikita sa sarili ko? Siguro, mas more on disciplines and ganun. Parang bigyan ko lang kayo ng context kasi parang before kami mag-meet ni Luis, hindi ako ganito magsalita, hindi ako ganito tumindig, hindi ako marunong I can even speak English that way back 2018, 2019. Hindi ako marunong mag-English. I can't communicate. Then, siguro, yung the best na nag-improve sa sarili ko is natuto ako magtanong sa lahat ng bagay, no? When you're in a coffee shop, like ano ba yung nakikita mo sa coffee shop? Bakit ka nandito? Bakit pinupuntahan siya ng mga tao? Siguro, the best thing na pwede kong sabihin na, in 2024 me is more like mas nagtatanong pa sa mga bagay-bagay kasi yun yung pinaka the best thing na kilala ko sa sarili ko is mahilig magtanong. Tapos and then mas more on discipline, kasi bigyan ko lang ng context. Ano ba yung position namin ni Luis, Siya kasi yung problem solver. Okay, bibigyan ko lang ng context. Parang there's a parang position, role in a group. Meron tayong problem solver, meron tayong anong tawag doon? Tigasunod. Problem solver, tigasunod. So, ano ba yung trabaho ng tigasunod? Tutulungan ko siya in a way na, okay, Wiz, paano ba to? Wiz, paano ba yan? Bam, 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 bam. Tapos siya, wait lang, Zen. Wait lang, babigyan mo ako ng moment.
i-solve ko lang to. Tapos pag na-solve niya na, bam, bakbakan na ulit kami. So, ganun ko nakita yung 2024 namin pero mas more on upgraded. Yeah. Upgraded version. Yeah. Okay. So, ayun lang naman. We also wanted to share some views too kasi bukod sa gusto namin mag-share sa inyo, we wanted to share to our future selves kung ano ba talaga nangyayari. Again, this is not just a podcast para lang mag-talk and mag-talk. This is part of our documentary kung what stage na ba kami sa life. Nag-i-improve ba talaga kami or stagnant ba kami or are you doing something to improve or ano bang mga bago natutunan mo? We'll share our journey and maybe you can start your own too, you know? Maybe after this, give me actually right now, Zed, let's do 15 push-ups. Shit. So we're back. Kung di ka sumabay sa 15 push-ups, you're a pussy. But you know, gusto lang din namin i-document yung journey namin to be continue to keep improving in life, ganun. And we wanted to go back. Actually, I wanted to go back. Mag-retract muna tayo sa mga sinabi natin kanina. Na-mention ni Zen na he's a working student. Ang course niya, architecture. And nag-aaral siya sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. I also had the same experience. Graduate na ako ng AMT. Pero beforehand, na-experience ko yung working student. Naging call center ako pero nag-aaral ako. And naging college. So the whole time na nag-college ako, naging working student ako. So I guess my question here, let's share the experience muna, yung mga challenges, yung mga benefits, yung mga pros and cons sa pagiging working student. And ang i-share namin is yung post na nangyari dahil from working student ng college, then full-time na nag-work na ngayon, compared sa current stage na nangyayari. Kasi siya ngayon, currently, nag-aaral pa siya and nag-work. So, ganun yung i-share namin para you have a, how do you call this? Same views sa nangyayari na hindi lang, baka naman nag-share ako ng experience ko and hindi na applicable to ngayon. So, share namin both experience namin, ano ba yung benefits. We'll just share a bit of experience sa nangyayari ngayon as a working student sa kanya and ano na ba yung nangyari sa akin as a post na galing sa working student. Ano na ba yung naging transition ko from that into full-time? Mas naging easy ba? Mas naging hard ba siya? Or ano bang ginawa mong approach with? So, yeah, share your stories. And ano siguro yung mga biggest challenge mo as a working student? And meron ba siyang benefit? Kasi parang pagod ka lang palagi. Ano bang okay. Sure. So, first of all, bigyan ko yun ng context. Bakit ba napunta to sa... Bakit ba siya napunta sa biggest challenge of my life? Well, nung nag-start ako mag-work, yung tito ko kasi architect din siya. Shout out tito. Then after that, sabi niya, Zen, hindi kaya yan. Mag-third year ka na, hindi kaya yan. Tapos second year nga, buti kinakaya mo pa eh. So sinabi niya na, so kakausapin ko yung dad mo about this, then sasabihin ko, pahinto ka na. Sabi ko, dito di na kailangan, hihinto na po ako. Pero habang iniisip ko, sabi ko, bakit naman ako pinapahinto? Bakit hindi kaya? So tinanong ko siya. Sabi ko, Wiz, bakit ako pinapahinto? Baka mahirap talaga, baka ganyan. Anong sinabi mo after that? Gusto ko marinig. And medyo wild yung response namin. Okay. Dadagdag ko lang sa context. Okay. Tapos na yung mga, medyo may disiplina na kami nito. Medyo talagang nagko-competition na kami at the highest level. Like, china-challenge namin sarili namin. And the first thing na naisip ko sa utak ko sa kanya is, sorry, Tito, pero hindi kita kilala. Ang unang sinabi ko kay Zen, baka mahina lang naman siya, Zen. Okay. Mahina ka din ba? Okay. In a way na pre-nice ko sa kanya na,
Hindi naman kasi siya bad eh. Either mag-fail si Zen, sure. Madali na mag-quit sa work eh. Sure, ayoko na, hindi ko na kaya. Ganun lang eh. But, to the point na nanggaling sa iba, parang binigay mo yung power ng judging your fate or judging your future sa ibang tao. Like, gusto mo ba akong magsabi sa'yo na hindi ka magiging successful? Okay. Yeah. Like, gusto mo bang nasa kanila yung power or could you decide for yourself and fight na, could I figure this out? Talaga bang hindi kaya? Baka trinay mo ba talaga? Yun yung pinaka-essence ng sinabi ko. Alam ko yung words ko noon is medyo vulgar, medyo nakaka-challenge talaga kasi that's the way we approach each other, 'di ba? Para ma-challenge yung isa't isa. So, ano naman naging reaction mo after ko sabihin yun? After that is parang nagkama pa ako sa senses ko na kasi like ibang okay, sa mga half na klase ko kasi, sobrang konti lang. Wala pa ako actually nakakausap na working student. Like, lahat sila, talagang focus lang talaga sa goal nila. Nag-aaral sila, focus lang talaga sila doon. Alam mo yun? Pero, after that, sabi ko, gusto ko ako yung magpapatunay na kaya ko. You know? Like, kaya kong patunayan sa inyo na kahit ida-down nyo ako na, Zen, di kaya. Pero, gusto kong kayanin ko. So, after that, mag-proceed naman tayo sa ano ba yung mga challenges? Ano ba yung mga kailangan kong i-take para ma-fulfill yung goal na yun? So, yung mga challenges doon is kulang ka talaga ng tulog. Minsan, Saturday, sasabihin na lang ni Luis, Zen, ito na yung day mo. Saturday kasi wala akong tulog lagi. Kasi, diba? Sasabihin ni Luis niyan, Zen, yun na. Gagano na siya. Kasi, wait, bigyan mo sila ng, okay, para madama talaga nila. Ano yung oras ng shift natin at ano yung oras ng pagpasok mo na dyan? Okay. So ang oras talaga ng shift namin nun is minsan nag-start siya 11, 12 kasi yung ginagawa namin like hindi siya yung nagdi-dictate ng oras na need mong mag-start ka na ito. Like kung gaano mo siya kabilis tapusin at kung gaano ka kabilis matapos, ganun siya mag-e-end. So after that is nagsimula kami siguro 11 hanggang 4, hanggang 5, depending kung ano oras mo matapos yung nakatoka sa'yo. Then, after that, is yung pasok ko is 7 or 8, ganun siya nagpapasok. Then, yung calendar ko naman, hanggang Monday hanggang Thursday, medyo maluwag lang yun. May, 3 hours na sleep yun. Maluwag na yun, okay na yun. Then, pag Saturday, yun na. Kasi may pasok pa ako ng Saturday. Yung Saturday, sobrang full na yun. Work ko is 11, nag-start, take note. Tapos yung day ko mag-i-start ng 7, matatapos ako ng 8. Okay? So 8 p.m. ha? Yeah, so 7 a.m. to 8 p.m. Yeah. Di ba natatapos yung work is 5, ganun. Mga 4 or 5. Then meron akong may isa akong oras pa yung minsan nakatulog pa ako ng Saturday, sabihin ko, Wiz, kaya na tong 30 minutes, tulog muna, sandali. Ganun, mga ganun siya. So, sobrang haba. Yun yung sigurong pinaka-challenge ko sa na-take kong challenge sa working student. Like, after, siguro kasi, di ba, may schedule yun na per sem, yun yung schedule mo. Like, sobrang hirap niya na every Saturday, talagang magsasabi na si Luis na, Zen, ito na. Kasi yun na siya, pang-hype na siya na, ito na yung araw na to. Then after that, nagtanong si Luis, Zen, di ka ba napapagod? Saturday, wala ka laging tulog. Kasi yun na yung parang patapos na yung ano. Sabi ko, wala, nasanay na lang ako. Parang yung katawan ko nag-adapt in a way na, Saturday, okay na. Ano ka na, be focus ka na. Wala kang tulog pero kakayanin mo. Nasanay siya ng ganun. So, ako yung patunay na kaya mag-adapt ng katawan mo kahit anong oras mo pa gustong matulog. Pero after that, wala naman nangyari sa akin. Wala pa naman akong sakit so far. Healthy naman ako. Yeah. Wala akong sakit so far. 2 hours yun. Within that sem. Ikaw naman, Wiz, as nag-working student ka din. Okay. Tapos ngayon, ano naman yung pakiramdam na talagang full blast ka as a working man, no? Okay. So, sobrang lupit ng experience na yun. Ako kasi yung first witness. Doon sa sinabi ni Zen, ako yung naka-witness talaga nung walang tulog, minsan sasabaw-sabaw na lang. Ganun. Naano ko na talaga yun eh. Dagdagan ko lang. Yung sabaw-sabaw na kasi na yun yung mga work kong di na natatapos. Sabihin niya,
Zen, may mali ka dito, ganito, ganyan, mali dito. Tapos ka na. Ganyan yung mga sabaw times na yun. Tapos, ahayaan niya na lang ako kasi, Boris, ba't mo ba hinayaan lang magkamali? Parang normal lang sa'yo na, Zen, nagkamali ka dito, tapos ka na. Ganun. Well, una, hindi ko ano yun, like, walang pinaka-agenda doon. Ang pinaka-agenda is to get things done. And siguro, part of me, na kung i-enggelan ko man to, i-enggelan ko na, sasabihin ko dyan, listen, naintindihan kita, nag-working student ka eh. Pero in reality, I just have to get the job done, pare. Kailangan ko tapusin yung ano eh. So, going back sa nangyari sa akin, di ba? Medyo nakakaawa yung mga first moments ko na kasi hindi freelancing pa yung trabaho ko nung nag-working student ako. Call center yon. Ang call center, fix yung time, fix yung uwi, may shift ka, ganito, ganyan, blah, blah, blah. To the point na nananaginip ako, nagko-calls pa din ako. Ganun kala yung tipong kailangan ko nang gumising, yung alarm mo, and when may tangi pagkaling gumaganon ka na, nagkakaroon ka na ng ano. Medyo nakaka-affect siya mentally and destructive siya. So, yun yung disclaimer, kung papasok ka man, be aware na pwedeng maging ganon. Lalo na kapag finals week mo or something na delikado talaga yung mga oras, kailangan mo magsasuffer ka talaga. But, merong mga positive naman doon. Ano ba yung mga positive doon? Meron kaming tinatawag dito na mental bandwidth. Yung parang, ang common term sa social media ngayon is your mental health. Sa amin, sabi ko kay Zen, hindi tayo nagme-mental health. Mental game tayo. Mental game. Okay. Ang sabi ko kasi, kasi kapag inalagaan mo ang mental health mo, para siyang, say, lahat tayong as a tao, merong 100, level 100 na mental health. Okay? Pag binigyan ko si Zen ng 100, binigyan ako ng 100, pag yung term na take care of your mental health, inaalagaan mo lang si 100. Compared sa amin, ang tawag namin, mental game. Kasi, hindi namin inaalagaan si 100, pero, push ka ba? Level 1, 101, 102, to the point na, kahit na bumagsak pa yan ng onte, pero mataas yung mental game mo, hindi na siya ganun kasakit eh. Kasi nga, sabi nga nila, di ba? Life doesn't get easier, you just get stronger. Ganun namin siya i-treat in terms of mentality. And, I would say na during those times na naging working student ako, from shift to work, to school, and by the way, never akong bumabagsak sa school, lagi ako strict dyan, lagi ako nagpapasa. But yeah, I would say na malaking tulong siya sa mental game ko dahil after that, yung amount ng workload na in-endure mo from working and studying, yung amount of work na in-endure mo, para mo na siyang, gawin mo siyang benchmark eh. Yan ang standard mo. Ngayon, it's up to you kung after mo graduate na mabivacant yung mga hours na yun, either pwede ka na mag-let go, pahinga ka na, deserve mo yan. Okay. Deserve mo yan. or you could go the other route. You could go the other route na, shit, ano ba yung worth that time na pwede ko may invest tong hours na vacant sa akin. And that's what I did. Multiple clients, working on my business. Yun yung ginawa kong naging beneficial sa akin. So, I would say na kung if I were to stand sa normal call center dati na Luis versus ngayon, I could even beat him right now sa game niya. Kaya ko mag-calls ngayon sasabihin ko, Luis, calls tayo 12 hours. So, walang pahinga. Kaya ko siyang i-challenge ng ganun Kasi again, your mental game has improved significantly. Nag-level up na siya. Mas tumaas na yung stress tolerance mo. Yung mga ganon. So, those are the things na nag-improve sa akin nung working student ako and kung paano ko siya ina-apply ngayon. So, Wiz, may tanong naman ako sa'yo. Diba, working student ako ngayon, nag-working student ka din. So, ang tanong ko muna, bago ako mag-proceed dun sa next question ko is, nag-workout ka ba nun? Nag-workout ba ako noon? Very good question. I was, pero hindi consistent. Like, okay. Bara-bara lang. Okay. Wala kasi akong guide noon. And I think nag-start na kami nung tatlo yun Nag-start kami, nakatira pa kasi ako sa parents' house ko noon. And nag-start kami noon na mag-aya-aya. Tara, gym tayo. Ganun.
And ganun din yung nangyari. Sabay-sabay nung una, tapos ako na lang yung natira. Hindi ako consistent. So, pwede ko na siyang sabihin hindi. Babara-bara lang na workout. 2 times a week, 3 times a week, tapos next week hindi na uli. So, yun. So, yung next question, ano naman yung pakiramdam mo na parang ngayon na araw-araw ko nang nag-workout sa hindi ka masyadong consistent? Okay, in that busy life, Parang kasi busy life yun eh. So, ano yung parang, ano yung pinagkaiba ng dalawa na yun? Meron akong mga deep state na na-achieve nun. Achieve. Pangit ng term. Meron ng mga deep state na kung saan napunta ko and ayoko nang balikan ng mga moments na yon na hindi ko kayang balikan ngayon kasi ni-level up ko na yung sarili ko. So, a part of it, I would say na nagkaroon ako ng mental clarity. Like, alam ko kagad kung anong gagawin ko. There's no time to waste. Yun yung parang pinaka-benefits niya internally. And kapag binabalikan ko siya ngayon, kung iisipin ko, kapag binabalikan ko siya ngayon, hindi nga siya nakakaano pre, wala nga siyang epekto sa parang may improvements ba nung nagkasakit ba ako noon, nagkasakit ba ako ngayon? Hindi ako nagkasakit pareho, pero I would say a factor of it is young pa tayo ngayon. So parang sabi ko, kung ginawa mo to at 30 years old, tas in-exhibit A, exhibit B mo uli kami, magkakaiba na. Pero I'm still young back then, kaya healthy pa talaga ako, kahit hindi pa talaga low maintenance lang yung exercise, kaya mo na talaga, jogging ka lang, okay na talaga. But right now, patanda ka na ng patanda, the more you get healthy, the more ma-structure yung health mo, yung body mo, the more na mas magiging healthy yung mind. Healthy mind, healthy body, doon din makaka-apekto sa other realms. So parang, I guess, yun lang yung siguro yung biggest challenge ko, biggest improvement na na-achieve ko before is mental clarity, and gusto ko lang i-point out kung gaano kahalaga yung mental clarity, kasi kapag may clarity ka kung anong gagawin mo, alam mo kung paano i-execute yung mga goals mo. And naging stagnant ako by that year na working student lang. And actually, kasi never ako naging stagnant. Actually, I have one thing na gusto ko din i-share. Baka hindi pa to alam ni Zen eh. Nung nag-working student ako noon, na hindi ako nasa-satisfy sa ginagawa ko. Meron na talaga akong hunger in terms of work. Hindi lang talaga ako pumasok talaga sa fitness realm noon. Hindi ko pa talaga ako nag-commit sa exercise. Pero, alam mo ginawa ko noon, Zen? Nag-working student ako, plus nag-take ako ng financial advisor na exam kung saan nakapasa ako, naging license ako. So, by that time, naging working student plus financial advisor by that time. So, yun yung isa din sa mga na-accomplish ko by that time. So, I wouldn't say na nag-suffer ako. I would say that hindi ko siya pinagsisisihan dahil isa siyang sa face ko na trinay ko pa din with the best of my ability kung hanggang saan ba yung level ni Luis dito. So, yeah. So, next question, ano naman yung tips and final message mo sa mga young men below us, Parang mga 18 to 17. Like, ano naman yung mga final message mo sa kanila? Okay. So, good question. Yeah. Tips and final message to young men. And don't get me wrong, included pa din kami sa young men dahil 22 pa lang kami. But I would say, siguro, para mas concrete pa yung advice na mabibigay namin, we would say na target demographic namin dito somewhere na between 14, paangat ka pa lang in terms of men if you're listening, and you're still a teen, di ba? Parang transitioning ka pa lang eh. Ito yung final message ko. Ang goal ko lang talaga noon, nung bata pa lang or nung teen pa lang ako, gusto ko na mag-18. Kasi magagawa mo na gusto mo. Ang pinaka sinasabi sa brochure, magagawa mo na yung gusto mo. Diba? Okay? Yun yung pinaka sinasabi sa brochure. Magagawa mo na yung gusto mo. And that's true. Sure. Sobrang totoo nun. Pero, I would advise na lagi itong sinasabi online eh.
i-cherish mo yung youth mo kasi kapag nag-18 ka na, nagkaroon ka na, legal ka na, nagkaroon ka na ng responsibility, yung term na magagawa mo na lahat ng gusto mo, kapag binasa mo talaga yung whole brochure, okay, magagawa mo na gusto mo, pero ikaw na kailangan mo na magbayad ng bills mo, kailangan mo na magplano sa future mo, ano bang gagawin mo sa buhay mo, magiging stuck ka ba, ano ng plano sa career, after mo graduate, saan ka. Yun yung mga list of things, and I could go on forever. Yun yung mga list of things na hindi sinasabi doon sa magagawa mo na lahat ng gusto mo, and sinasabi ko na to kasi once you start, you could never go back, di ba? Once na mo open yung eyes mo in terms of reality, the real world, you could never go back kasi it's only either you suffer dahil naging consistent or naging stagnant ka, naging complacent ka sa lahat and nagsettle ka na from sa kung anong meron ka ngayon, or you can still suffer too. Suffer the pain, suffer the challenges, pero it's only the way up. Both ways are hard. Pareho tayong magsasuffer dito. Nagsasuffer ka dahil nag-slack off ka, and magsasuffer din ako dahil gusto kong mag-improve. And every time na mag-improve ako, there's new problems, there's new challenges na kailangan ko i-fear or i-overcome para ma-achieve yung next level. So, final message to young men is, stay hard. Yeah. Stay hard. David Goggins wala, no? Ikaw din. Oo naman. Kasi, like, nag-stop ako, di ba nag-stop ako ng 1 year. So, yung mga youth ngayon, kasama ko pa din talaga sila. Like, updated pa ako sa mga youth ngayon. So, ang pagkakaiba siguro, pre, so sasabihin ko muna, bago ako mag-message sa mga young men dyan, siguro ang pagkakaiba ng mga kabataan ngayon na nakikilala ko sa batch namin ni La Luis is, kunyari may ginawa kang something for them. Like best example dyan is, binigyan mo sila ng reviewer, like that. Bigyan mo sila ng reviewer, tinulungan mo sila. After that is, syempre, may part din na kailangan mo rin humingi ng tulong kasi sa school, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ng batch dyan. Kailangan mo ng group dyan. So, after that, pag dito sa batch na to, like kung di ka nila gustong bigyan, hindi ka nila bibigyan kahit may favor kang ginawa. Pero sa batch namin, doon nabubuo yung do or die. Like, okay, Zen, tulungan mo ako dito. Magsasabi na si Luis, gupit-gupitin mo yan. Then after that, Luis, patulong naman dito. Ganun siya, nagbobo. Siguro yung final message ko doon sa young men is, you have to learn. Kailangan mong matuto kung paano ka mag-do or die sa isang tao. Kasi once na hindi mo natutunan yun, tapos yung tao na yun is do or die sa'yo in a way na, kunyari nagkamali ka. Ito, the best thing na natutunan ko kay Luis is, kunyari nagkamali yung tropa mo in that situation, in a public area, you know? Then, kailangan mong mamili ka, Wiz. Ikaw, magandang tanong to sa'yo. So, yung tropa mo, like kunyari, napapahiya siya in public kasi mali siya. So, what will you do? Yan. Tropa mo siya, like tropang dikit mo siya, do or die. Yeah? Problem solver. Hindi na related doon sa final message yun. Gusto ko lang isingit bago ako mag-proceed doon sa final message. Kasi patapos na tayo eh. Napapahiya siya sa public? Okay. Okay, good friend ko siya. Okay. Eh di hatakin ko. Wait lang. Kung nasa right siya, pero napapahiya siya, I would stand up. Makikijoin ako. Hindi, baka ganito naman, guys. Hindi. Pakinggan mo kasi. Baka maybe I could change the approach na tama siya, pero mali yung approach niya. And then I will explain kung paano ko gagawin to. Hey, guys, hindi. Ang pinupunto niya kasi, ganyan. Change the approach. Kung tama, on the right naman siya, but maybe on the wrong siya. And kailangan ko na siya i-pull. Tol, tara na. Huwag ka muna. Then, kami na bahala mag-figure out doon kung paano ko siya i-approach na, mali nga yung ginawa mo kanina. Sure. Tama ka na. Mali ka nga eh. Ganyan. Tama. Real talk. Hanggang. And until you fix it, di ba? Kasi, I guess yung related din sa question ni Zento is yung reaction ng tao doon is uncontrollable. Hindi ko mababago yung each and every one na mag-iisip kung anong the way na paano nila ma-receive yung message. Baka galit sila, ang pangit naman ang sinasabi na or, tama nga siya. Uncontrollable yung mga yon. That's on the delivery. Pero, ang makokontrol ko is,
kung pwede pa ba akong mag-back up para ma-justify talaga na, hey, tama tong message namin. Ba't siya napapahiya? Or, maybe mali na talaga. Hindi, Zen, wag mo nang sirain lalo. Tara na, back na muna. Take the L, take the L. Again, di ba? Minention ko kanina na it's knowing when to stop and when to push the pedal kung alam mong nasa right ka. And sometimes, you know, you just gotta take the L. Kasi meron pa namang next time. And maybe next time, you can improve. So, that's a couple things. So, final message then. Push hard. Hindi kasi, ba't kasi namin push hard? Kasi kailangan mong i-push yung sarili mo. Hindi ka pwedeng mag-stay. Eto, napansin ko sa mga kabataan, kailangan lagi silang mag-stay sa mental health nila. Sorry for the word, okay? Kailangan nyo laging mag-stay into, like, kailangan mo pangalagaan, mini-maintain nyo masyado yung mental health. So, final message, kailangan nyo i-workout yung mental health nyo sa pag-workout nyo sa katawan nyo. Kailangan nyo isabayan. Pinapalakas yung katawan nyo, palakasin nyo din yung mental health nyo. Kailangan nyo i-push hard. Mental game. Yeah! Alright, and that's a wrap, guys. Thanks for watching. Peace!